Kapagkat mahal kita, nagtitiwala ako sa iyo. Kahit walang isasaing mamayang gabi, may tiwala ako sa iyo. Pero pupunta pa rin ako sa kapatid ko. Manghihiram ako ng bigas. Kung kalooban mo, hindi na yun hiram. Ibibigay na lang ng kapatid ko yun sa akin. Kumilos ka. Yung tiwala mo ay ikilos mo. Basta ang mahalaga hindi ka magkasala. The Lord, amen. Panginoon, sabi mo bawal. Bawal ang boyfriend-girlfriend sa gawain ito. May tiwala ako, Panginoon, sa iyo na sa tamang panahon, masusumpungan ko rin ang para sa akin. Praise the Lord, amen! May tiwala ako kahit crush na crush ko na. Crush na crush ko na yung kapatid ko dito, pero bawal. Bawal talaga. Kapag kami magkakapatid pa, at mananatiling magkapatid. Pero darating ang takdang panahon na meron kang isang pipiliin para sa akin. Praise the Lord, amen! Praise the Lord, amen! Wala ang kailangan ng Diyos. Sapagkat ano ang sabi ng Diyos, anak, naibigay ko na ang lahat. Ibinigay ko na ang buhay ko. Kaya huwag ka na mag-alinlangan pa. At ang pag-aalinlangan ay kawalan ng tiwala. Gumising kayo. Di kayo narito para lang makinig. Narito kayo para maliwanagan kayo. At ang mga taong naliliwanagan ay nagkakaroon ng buhay. Praise the Lord, amen. At kapag taglay mo na ang buhay, magiging buhay ka rin para sa iba. Kaya, di ba? Kapag walang kwenta ang kasama mo, sasabihin ng isa, wala namang kabuhay-buhay. Boring. Bakit mo nasabi? Kasi, oo nga, may kasama ka. Hindi mo gusto kung ano yung mga binibitawan mo. Hindi ka masaya. At ano ang sabi ng salita ng Diyos? Huwag kayong makikisama sa mga gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapagkat hindi mo talaga mararamdamang buhay yun, kapagkat yun ay nasa kadiliman. Ano ang gagawin mo? Lalayuan mo ba? Pakita mo sa Kanya ang buhay na dala mo. Praise the Lord, amen. Hindi ka nasama sa maling ginagawa niya, pero ipapakita mo sa Kanya ang daan na dinadaanan mo. Di ba masaya? Ngumiti nga kayo. Praise the Lord, Kapag ang amen! pagngiti ay pagtanggap mo sa nangyayari sa iyo. Hindi ka makakangiti kung may nararamdaman kang sakit, hindi ba? Meron bang taong namimilipit sa sakit nangingiti pa rin? Wala. Pero ngumiti ka. Kapag di ka nag-iisang nararamdaman ng sakit na yan, kasama mo ang Diyos. Praise the Lord, Praise the amen. Lord, Kaya amen! ngingiti ka. Bakit ka ngingiti? Sapagkat sasabihin mo, Panginoon, salamat sa pagkakahati kita sa sakit na ito. Siguro kung wala ka, hindi ko kaya ito. Ibig sabihin yung sakit na nararamdaman mo, bagamat masakit yan, ay hindi pa yan yung buong sakit. Kapagkat kasama mo ang Diyos, habang nararamdaman mo yung sakit na yan. Praise the Lord, amen! Ibig sabihin kung wala ang Diyos sa buhay mo, doble yan. Kaya doon sa mga tao na nakaranas ng sakit, at ngayon ay nakakangiti, magpasalamat kayong ganak sa Diyos. Praise the Lord, Praise the Lord, amen! Biyaya ng Diyos ang ngiti. Kaya doon sa hindi sanay ngumiti, pag-uwi sa bahay, ha? Ano ang unang-unang hahanapin? Ano? Salamin! Sino sa inyo may dala salamin sa bag? Doon sa mga anak ng Diyos ay sinabi na ng Diyos yan na kayo ay palaging may salamin sa bag. Hindi niyo ba alam na ang lingkod may salamin sa bag? Kaya ngayon nakakangiti na siya. Praise the Lord, amen! Ngiti nga muna sa katabi. Ngiti sa katabi. Ngiti lang, hindi ko.
Di nyo ba alam na kapag ang isang taong mayroong dinaramdam na nangingitian mo ay nabubuhay? Praise the Praise the Lord! Lord, amen. Hindi talaga ko yung ngiti. Hindi talaga. Meron akong kwento. Merong isang tao, may nararamdamang sakit. Sa sobrang sakit na nararamdaman niya, di siya makangiti. Subalit, sapagkat mahal na mahal siya ng Diyos, isang araw, habang nararamdaman niya ang sakit, may kumatok sa bahay nila. Sapagkat masakit nga ang nararamdaman niya, nagalit siya. Pasigaw siya. Bukas yung pinto, pumasok ka! Bagamat di niya nakikita yung tao, ibig sabihin, welcome naman. Ibig sabihin, pinapasok niya kahit di niya kilala. Kumakatok. Nagulat siya, makita niya. Yung palang kumakatok sa pinto na nasigawan niya, yun pala ang kagalingan sa sakit na nararamdaman niya. At sino yung tao na yun? Yun yung taong umiwan sa kanya. Kaya siya ay nagkasakit ng malubha. Bumalik sa kanya para magsabing patawarin siya. Praise the Lord, amen. Kapagkat mahal na mahal na yung tao yun, kahit anong sakit ang nararamdaman niya, kapagkat cancer na ang sakit niya, ay nasabi niya, salamat sa Diyos, bumalik ka. Praise the Lord, amen. Kaya mag-isip kayo, ano? Kung aalis kayo, ano ang iiwan niyo? At ano ang iniwan ni Jesus na siya'y napako sa krus? Pag-ibig. Ano ang iniwan niya sa inyo ngayon na dala-dala niyo? Meron ba? Wala? Meron. Ano ang iniwan ni Jesus? Pag-ibig. Ano ang sabi niya? Ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa Ama. Ako at ang Ama ay isa sa Kanya. Praise the Lord, amen. Ang iniwan ni Jesus sa inyong lahat na tumanggap na sa Diyos ay buhay. Kaya kung kayo ay buhay na, bawat taong makakahalubilo ninyo at makakaharap nyo ay magkakaroon din ng buhay. Kapagkat kayo buhay. Praise the Lord, amen. Kaya huwag kayong magsawa. Makipag-usap. Lalo na doon sa mga taong nakikita niyong hindi man lang humingiti. Ngitian mo lang isa lang. Isa lang. Bawat araw isa. Subukan niyo umarap doon sa tao na nakasimangot. Sige na. Harap kayo sa katabi niyo na nakasimangot kayo. Simangot ha? Sundin ang iniuutos sa inyo ng banal na espiritu. Hindi sinabing umiti, sumimangot. Wala. Doon sa mga sanay na nasimangot, di na kailangan sumimangot sapagkat yan na talaga yung mukha niya. Sige, umarap ka sa katabi mo. Nang nakasimangot ka. Napalagay mo, matutuwa yung karap mo? Hindi. So, gusto mo matuwa yung karap mo, humiti ka na. Humiti ka na! Kaya ayaw
ayaw ng lingkod ng Diyos na mga anak niya ay nakasimangot. At ano ang sabi ng lingkod sa mga anak niya? Huwag kang haharap sa akin na nakasimangot ka. At ganyan din ang sinasabi sa inyo ng banal na Espiritu na huwag kayong haharap sa Diyos na nakasimangot kayo. Praise the Lord! Amen! Kapag